Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade Kabanata 201 hanggang 205. Kabanata 201. Si Mrs. Wilson ay parang tinamaan ng kidlat sa oras na ito. Paano nangyari ang lahat ng ito? Si Charlie lang ang may ganoong kalaking enerhiya. Maging ang pamilyang White ay nakipaghiwalay sa kanilang pamilyang Wilson. Sa pag-iisip sa lahat ng mga nangyari, kumirat ang puso niya sa sakit. Nais niyang magmakaawa kay Solomon na huwag iwanan ang pamilya Wilson sa oras na ito, ngunit hindi siya pinansin ng kabilang partido. Pagkasabing maghihiwalay na sila, isinama na si Gerald at umalis. Napaiyak si Wendy. Ilang taon niyang sinamahan si Gerald, at ibinigay ang lahat sa kanya, kahit na siya ay nagdadalang tao noon, at ngayon, nawala na ang lahat. Sa makatuwid, mayroon siyang hindi malilimutang pagkamuhi sa kanyang lola. Ang kanyang ama, si Noah, ay labis ding nanlumo. Sinundan niya ang Lady Wilson at tinalikuran ang pamilya ng kanyang nakababatang kapatid, ngunit tila wala siyang natanggap na anumang benepisyo. Higit sa lahat, ang anak na lalaki ay nasugatan at inaresto, at ang anak na babae ay inabandona ng pamilyang White. Ito ay talagang nagbigay sa kanya ng isang hindi maibabalik na pagkawala. Nagreklamo siya sa matandang Wilson. Sa oras na ito, sinubukan ng matandang ginang Wilson na patatagin ang kanilang mga damdamin. At sinabing, huwag magpanik, bakit kayo nabalisa? Gagastos lang tayo ng pera para tubusin si Harold. Tungkol naman sa kasal ni Wendy, ano ang kinakatakutan natin? Ang mabubuting babae ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa pag-aasawa. Ang ating Wendy ay maganda, at marami pang mga mayayamang anak na lalaki ang pipila upang suyuin siya. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ng Lady Wilson, huwag kalimutan, hawak pa rin natin ang kontrata ng Embran Group. Ito ang turnaround battle ng ating pamilyang Wilson. Kung mananalo tayo sa laban na ito, hindi na kailangan ng ating pamilyang Wilson na umasa sa kanila sa hinaharap. Kailangan pa ba nating umasa sa mayayaman? Tayo mismo ang mayaman. Nagmamadaling nagtanong si Noah, Mom, ang proyekto ng Embran Group ay dating nasa kamay ni Claire. Ngayon na pinalayas na siya sa Wilson Group. Ang proyektong ito, pati na rin ang posisyon ng direktor, ay dapat palitan? Pagbabago. Siyempre gusto kong magbago. Agad na bumulong ang Lady Wilson. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko ang posisyong ito kay Harold. Kapag nakalabas na si Harold, siya ang magiging direktor ng Wilson Group at ganap na responsable para sa kooperasyon sa pagitan ng Wilson Group at ng Embran Group. Masayang nagalak si Noah Wilson, at sa wakas ay naaliw ang buong tao. Napakahusay ni Lady Wilson at nakabawi ng kaunti para sa kanyang sarili. Ito ay talagang imposible. Dahil ang proyektong ito ay ibinigay sa kanyang anak. Kung gayon ang kanyang anak ay magkakaroon pa rin ng pagkakataon na tumayo sa hinaharap. Sa oras na ito, nagsalita si Lady Wilson. Dapat walang gap sa pagtutulungan ng Embran Group. Pagdating ng panahon, bibigyan ako ni Harold ng all-out connection. Dapat nating paunlarin ang proyektong ito sa pinakamaganda, kahit na mula sa Embran Group, kukuha ng higit pang mga proyekto sa kanilang mga kamay. Agad na sinabi ni Noah Wilson, Mom, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para makalabas si Harold. Habang nag-uusap, may kumatok sa pinto. Kaagad pagkatapos, isang lalaking nakasut ang pumasok sa looban ng mansyon ng pamilyang Wilson. Excuse me, nasa bahay ba si Lady Wilson? Binati siya ng matandang Lady Wilson at tinanong. Ako si Lady Wilson. Sino ka? Sinabi ng kabilang partido, Hello, ako ang punong abogado ng Embran Group. Nang marinig niyang miyembro ito ng Embran Group, nagmamadaling sinabi ni Lady Wilson na masigasig. Nako,
Nako, isa pala itong barrister ng Embrand Group. Pasok ka, pasok ka. Hindi na kailangan. Malamig na sinabi ng kabilang partido. Narito ako para bigyan ka ng personal ng liham ng abogado. Liham ng abogado? Nagtatakang tanong ni Lady Wilson. Anong sulat ng abogado? Sinabi ng kabilang partido, ang liham ng abogado para sa pagwawakas ng kontrata. Ang aming Embrand Group ay nagpasya na wakasan ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Wilson. Napagkasunduan namin na hindi na magkakaroon ng anumang anyo ng pakikipagtulungan sa pamilyang Wilson sa hinaharap. Mangyaring tanggapin ang liham ng abogado sa loob ng 3 araw. Pumunta sa Embrand Group para kumpletuhin ang mga pamamaraan ng kasunduan. Ano? Kabanata 202. Para kay Lady Wilson at Noah, ito ay isang kidlat at kulog na galing sa langit. Ngayon pa lang, sinabi nila na ang Embrand Group ang umaasa sa pamilyang Wilson. Ngayon ang Embrand Group ay dumating upang wakasan ang kontrata, at hindi kailanman na makipagtulungan sa pamilya Wilson. Ito ay para harangin ang pamilya Wilson. Nanginginig na tanong ng Lady Wilson. Attorney, ano ang nangyayari? Bakit ito nangyari? Hindi ba maganda ang pagtutulungan natin? Malamig na sinabi ng abogado. Napakaganda ng aming pakikipagtulungan kay Miss Claire. Ngunit nabalitaan naming umalis na si Miss Claire sa Wilson Group. Kaya nakapagdesisyon ang Embrand Group na tapusin ang pakikipagtulungan sa inyo. Noon lang naunawaan ng matandang Lady Wilson na si Claire ang dahilan kaya nakikipagtulungan ang Embrand Group. Bigla siyang nagalit. Bakit? Bakit kailangan naming umikot sa walang kwentang apo? Isa siyang basura. Siya mismo ay nagpakasal sa isang basura. Ang pamilyang Wilson ay akin. Ako si Old Lady Wilson ang may huling say. Dapat mo akong bigyan ng mukha. Bakit binigay ang mukha kay Claire? Bakit hindi sa akin? Medyo nagalit ang matandang Lady Wilson, at sinabi niya, ang iyong Embrand Group ay maaaring ituring na isang malaking kumpanya na may magandang reputasyon. Kaya lang unilaterally na terminate ang kontrata sa amin. Hindi ka ba natatakot na pumunta kami sa korte para kasuhan kayo? Hindi ka ba natatakot sa pangyayaring ito? Pagkatapos lumabas, makakaapekto ba ito sa reputasyon ng iyong Embrand Group? Walang pakialam nang ngumiti ang abogado at sinabing, Lady Wilson, hindi mo ba nakita ang kontrata dati? Para sa lahat ng panlabas na kooperasyon ng ating Embrand Group, may karapatan kaming ihinto ang kooperasyon anumang oras. Ito ang pribilehiyo ng aming Embrand Group. Hindi mo ba narinig ito? Oo, gumagana ba ang engineering ninyo? Pagkatapos nito, sinabi muli ng abogado, alam ng buong Ores Hill, at maging ng buong bansa, na hindi kami nakikipagtulungan sa iyo, kami ay makatwiran at legal, at hindi kami natakot sa iyo, Lady Wilson. Ang aming Embrand Group ay sikat na sikat sa bansa, malaki, ang kumpanyang hinarang namin. Ang ibang mga kumpanya sa pangkalahatan ay hindi nangahas na makipagtulungan. Kaya, para sa inyong Wilson Group, mangyaring humingi ng higit pang swerte sa hinaharap. Ikaw, talagang nabigla si Lady Wilson sa mga salitang ito. Haharin dyan ng Embrand Group, paano ka manggugulo simula ngayon? Hindi ba matatapos ang kinabukasan ng Wilson Group? Kung walang handang makipagtulungan sa isang kumpanya ng engineering, ito ay magkakaroon lamang ng isang dulo. Pagkalugi, huwag, hindi pwede. Naghi-hysterical na ang Lady Wilson sa mga oras na ito. Ang Wilson Group ay akin. Ang Wilson Group ay dapat maging isang pinuno at gawin akong isang bagay na ginagalang ng lahat. Hayaan akong tamasahin ang walang katapusang kaluwalhatian at kayamanan. Hindi ito maaaring mabangkarote. Hindi ito dapat mabangkarote. Sa pag-iisip nito, napaluha ang Lady Wilson. At nagmakaawa. Attorney, nakikiusap ako sa iyo alang-alang sa aking edad. Sabihin mo kay Doris. Nagmamakaawa ako. Lahat ng nasa Wilson Group ay nasa linya. Nakabukas ang pakikipagtulungan sa iyong kumpanya. Sa oras na ito, hindi kami maaaring iwanan ng iyong kumpanya. Ngumiti ang abogado. Paumanhin. Lady Wilson, ang desisyon na huwag makipagtulungan sa iyo at harangan ka ay ginawa ng aming CEO.
Sinabi rin ng aming CEO na ikaw ay walang galang at walang hiya. Mga lumang bagay na tulad mo ay hindi karapat-dapat na makipagtulungan sa amin. Pagkatapos magsalita, iniwan niya ang cancellation letter, tumalikod at umalis. Galit na galit ang matandang Lady Wilson. Lumuwa ng malaking subo ng dugo, at bumagsak sa lupa na nawala ng malay. Kabanata 203. Hindi nagtagal ay lumabas ang balita na ipinagbawal ng Emgrand Group ang Wilson Group. Nang malaman ng buong Ores Hill na tapos na ang pamilya Wilson, lumabas na ang matandang Lady Wilson at mabilis na dinala sa ospital. Matapos marinig ng biyena ni Charlie na si Jacob ang balita, nakakagulat na walang kaguluhan. Sinabi niya sa kanyang anak na babae at manugang na lalaki, sa personalidad ng aking ina at ang pangangailangan na kontrolin ang sikolohiya ng iba sa buong buhay niya. Ito ay isang bagay ng oras upang mawala, walang siyang karamay. Hayaang pagnilayan niya ito sa ospital, baka sakaling maisip niya ang buhay niya. Ano bang mali dun? Pakiramdam ni Charlie ay nalilito si Jacob, at bihira itong makita ang esensya ng mga bagay sa pagkakataong ito. Nang makahinga ng maluwag ang pamilya, ang kanyang asawang si Claire ay nagsimulang naghanap ng trabaho. Kinagabihan, katatapos lang magluto ni Charlie, bigla niyang narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto sa likuran niya. Lumingon siya at nakita niya si Jacob na papasok mula sa pinto na may ngiti sa labi. Masigla ang mga yabag. Tiningnan ni Charlie ang masayang tingin ni Jacob, at hindi naiwasang magtanong. Dad, naglibot-libot ka. Anong magagandang bagay ang nangyari? Ha ha ha, ang swerte ko talaga ngayon. Tuwang-tuwang sinabi ni Jacob. Pagkatapos kong inumin ang mga tableta na ibinigay mo, hindi lang nawala ang sakit sa katawan ko, kundi bumuti rin ang espiritu. Ito ay isang panlunas sa lahat. Hindi, pumunta lang ako sa Antique Market para mamasyal. Hulaan mo kung sino ang nakilala ko. Sino? Bahagyang naramdaman ni Charlie sa kanyang puso. Maaaring si Jacob ay hinikayat ng mga pekeng nagbebenta at muling pinatay siya bilang isang matabang tupa. Mabilis siyang nagtaas baba kay Jacob, at nakahinga ng maluwag. Buti na lang at wala siyang hawak at walang laman ang mga kamay. Humigop ng tsaa si Jacob at masayang sinabi. Naalala mo ba ang huling pagkikita natin ni Irvin Jones, na isang scammer sa Antique Market? I remember. Anong nangyari? Haha, nakilala ko ang batang ito sa sandaling pumunta ako ngayon. Nagulat si Charlie. Dad, hindi ka bumili ng kanyang mga paninda, tama ba? Hindi. Ikinaway ni Jacob ang kanyang kamay at masayang sinabi. Itong si Irvin Jones. Ngayong alam na niya na ako ang inyong biyenan. Hindi na siya nangahas na maging matalino. Hindi lang niya ako binigyan ng isang piraso ng sinaunang jade pendant. Tinulungan din niya akong ibenta ang mga tableta. Kumanot ang noo ni Charlie, at malamang na peke ang sinaunang jade pendant na ibinigay ni Irvin Jones kay Jacob. Ngunit kakaiba na tinulungan niya talaga si Jacob na magbenta ng gamot. Anong pill? Ito ang gamot na ginawa mo para sa akin para gamutin ang mga traumatic injuries. Tinatawag itong heart relief pill. Sinampal ni Jacob ang kanyang hita at tuwang-tuwang sinabi, ang mga sugat ko ay gumaling na. Nabalitaan ni Irvin Jones na napaka-epektibo ng tabletang ito. Sinabi niya na mayroon siyang paraan para ibenta ang mga tablet, para sa akin. Kaya binigyan ko siya ng 2 tableta, ngunit hindi ko inaasahan na ibebenta ito. Napatulala si Charlie. Ang mga tableta ay hindi isang bihirang bagay. At si Jacob ay maaari lamang itapon ang mga ito kapag hindi na niya kailangan ang mga ito. Ngunit itong si Irvin Jones ay talagang maaaring samantalahin ang mga butas, at maaari pa niyang ibenta ang natirang gamot. Dad, hindi tama ang gamot na ito. Bakit mo ito ibinenta? Sabi ni Jacob, hindi ko alam yan. Anyway, tinulungan ako ni Irvin Jones na ibenta ang gamot. Hulaan mo kung magkano ang naibenta. Mahigit 1,000? Ang iyong punto ay hindi kahit isang fraction. Nagtagumpay si Jacob at sinampal. Kalahating milyon na. Cough. Umiinom ng tubig si Charlie. At biglang bumulwak ang tubig sa kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala.
Ang tableta na wala pang 100 ay ibinenta ng ₱250,000 ni Irvin Jones, isang profiteer. Kabanata 204. Sino ang kawawa na maraming pera at niloloko nitong kumita? Hindi napigilan ni Charlie na magtanong, sino ang bumili ng mga gamot? Hindi ko alam. Sinabi ni Irvin Jones na mayroon siyang propesyonal na etika at dapat niyang ilihim ang kanyang mga kliyente. Pagkatapos magsalita ni Jacob, umiling siya at bumuntong hininga. Yung 500,000, tinamaan niya ng maraming pera ang card ko. Bibigyan ko siya ng kaunting pagsusumikap. Hindi niya ito gusto. Nagnenegosyo ang dalawang tao na ito. Ang talented niya. Kapag tumigil siya sa paggawa ng peke, pinapayuhan ko siyang gumawa ng desenteng trabaho at magtrabaho. Umiling si Charlie. Ang mga taong tulad ni Irvin Jones ay hindi mababago. Siya ay kinidnap mula noong siya ay bata, at ito ay naging pangkaraniwan. Kung talagang gusto niyang pumasok sa trabaho ng isang araw, natatakot ako na parang pagpatay ito sa kanya. Imposibleng pumasok siya sa trabaho, hindi na siya papasok sa trabaho sa kanyang buhay. Gayunpaman, dahil ang mga tableta ay ibinente sa mataas na presyo ng Old Master, maaari itong gamitin bilang subsidyo para sa pamilya. Gayunpaman, ang pamilyang niya ay umalis kamakailan sa kumpanya ng Wilson, at si Claire ay maaaring mawala ng trabaho. At ang mga dibidendo ni Jacob mula sa kumpanya ng Wilson ay maaaring hindi magagamit. Kaya ito ay tama lamang upang gawin ang paglipat. Matapos kumita ng ₱250,000 ng walang kabuluhan, ang orihinal na nalulumbay na kalagayan ni Jacob ay naalis, at naglakad siya hanggang sa kwarto na hawak-hawak ang pulang parol ng Peking Opera. Sa wakas ay nagpakita ng ngiti sa kanyang mukha. Bumalik si Charlie sa kwarto at sinabi ito kay Claire. Halos mapatalon si Claire sa kama at kinakabahang nagtanong. Ang iba ay gumastos ng malaking pera para makabili ng mga tableta. Ngunit mahalaga ang pera. Kung may mali sa pagkain ng bagay na yon, maaari ba tayong makatakas dito? Huwag kang mag-alala, nakangiting sinabi ni Charlie. Ang blood relief pill na ito ay para lamang sa pag-alis ng stasis ng dugo at pagpapalakas ng dugo. Ang mga materyales ay hindi mahalaga. Hindi sila maaaring kainin bilang isang pagkain. At magkakaroon sila ng pagdurugo ng ilong ng higit sa 2 araw. Ang sisihin ay ang bumili ng gamoti. Ang mga tao ay bobo at maraming pera. Nag-aalala pa rin si Claire. Kung gayon, sasabihin mo, sino sa mundo ang handang gumastos ng ₱250,000 para bilhin ang 2 tablet na ito? Casual na sinabi ni Charlie. Maaaring isang taong may sagabal sa cerebral o may sakit na cardiovascular at cerebrovascular. Napakabisa ng tableta na yon para sa ganoong sakit. Nang marinig ang sinabi niya, naibsan ng husto ang nakabitin na kaisipan ni Claire. Ang mga uri ng sakit na ito ay malubhang sakit na medikal, at aabutin ng hindi bababa sa 500,000 ang pagpunta sa ospital para sa paggamot. Umaasa ako na ang gamot ay gagana at huwag gawing walang kabuluhan sa mga tao na gumastos ng maraming pera. Pagkatapos kumain, nakatanggap si Charlie ng tawag mula kay Orville nang naghuhugas siya ng pinggan. Bagamat kilala si Orville bilang underground king ng Oris Hill, naging low-key at depressed siya mula nang makilala niya si Charlie. Bagamat hindi siya minamaliit ni Charlie, kailangan niyang sabihin na medyo matino si Orville. Noong huling beses na nabuli si Stephen, at sa hospital ward, tinulungan din niya itong malutas ang isang maliit na problema. Kaya noong mga oras na yon, nangako si Charlie na bibigyan niya siya ng pagkakataong umangat sa tuktok. Ngunit hindi niya inaasahan na siya ang magkukusa para tawagan ang kanyang sarili. Pagkatapos sagutin ang telepono, tinanong siya ni Charlie, Mr. Orville, anong kailangan mo? Nagmamadaling tumawa si Orville at sinabing, "Oh, Mr. Wade. Tinawagan kita sa pagkakataong ito dahil narinig ko ang tungkol sa iyong order sa Oris Hill Metaphysical Circle. Gusto kitang batiin." Malamig na sinabi ni Charlie, "Huwag mo akong kausapin dito. Sabihin mo lang sa akin kung mayroon kang kailangan. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa." Nagmamadaling sinabi ni Orville, "Oh, Mr. Wade, alam mo ang lahat na parang Diyos.
At malalaman mo ito kapag pinag-isipan mo ng mabuti. Malamig na tanong ni Charlie, nagsalita pa rin ng walang kabuluhan. Nagmamadaling sinabi ni Orville, ganyan ang pakikitungo sa akin ni Mr. Wade. Ang pamilya Song sa loob ng maraming taon. Nagkaproblema ang panganay nilang babae kamakailan. Gusto kong hilingin sa iyo na pumunta at tingnan. Sabi ni Charlie, Miss of Song family, si Warnia. Oo, sabi ni Orville, may problema si Miss Warnia. Kabanata 205. Ang pamilya ng Song kung saan kabilang si Warnia ay ang nangungunang pamilya sa Ores Hill. Gayunpaman, 1,000 milya pa rin ang layo ng pamilya Song mula sa pamilyang Wade ng East Cliff. Ngunit hindi pa rin alam ni Warnia ang tunay na pagkakakilanlan ni Charlie. Kaya't si Charlie sa kanyang mga mata ay isang binata lamang na may ilang pananaliksik tungkol sa mga antik, at pagkatapos ay nakipagsiksikan sa metapisika. Sa huling pagkakataong na pinukaw ni Charlie ang kulob sa Ores Hill, talagang nagpatakot ito sa maraming tao. At itinuring na Master of Metaphysics ng maraming tao. Gayunpaman, sadyang binigyan ni Charlie ng indikasyon si Warnia na nagkataon lamang ito. Kung tutuusin, paanong ang mga ordinaryong tao ay kayang mag-utos sa langit na kumulog? Sa wakas, natarante rin si Warnia. Iniisip na baka maswertihin pa si Charlie. Simula noon, nawala si Warnia sa mundo ni Charlie. Akala ni Charlie ay nawawala siya, ngunit hindi niya inaasahan na nahihirapan siya. Kaya, tinanong niya si Orville, ano ang problema? Anong problema ni Miss Song? Sabi ni Orville, kamakailang ginawa ng nga Song ang Tai Soy. Baka may nangyaring mali sa swerte ng Feng Shui, at talagang malas siya. Pagkatapos nito, sinabi muli ni Orville, nakahanap ako ng maraming mga master ng Feng Shui sa lahat ng dako. Ngunit hindi nila malulutas ang problema. Gusto kong hilingin sa iyo na tingnan. Tingnan kung maaari mong malutas ang problema ni Miss Song. Mahina hong sinabi ni Charlie. Maaari mong sabihin kung anong mga problema at ang mga naranasan ng pamilya Song bago ako magdesisyon. Nagmamadaling sinabi ni Orville. Nasugatan si Miss Song kamakailan. Siya ay nagkaroon ng ilang maliit na aksidente sa sasakyan. Pagkatapos ay naspray ng paa niya sa pagbaba ng hagdan. Nasunog ang likod ng kamay habang umiinom ng kape, at nakagat ng sarili niyang aso kahapon. Isang subo. Hindi lang yon, ngunit ang ilang mahalagang kooperasyon ng Song Family Group ay nagkaroon din ng malalaking problema at nagkaroon ng malaking epekto sa kita. Pagkatapos noon, muling sinabi ni Orville, ang pinakamalungkot sa pinakamatanda ay ang kahit papaano ay nawala sa kanya ang isa sa pinakamahalagang kwintas na brilyante na isinuot niya sa loob ng mahigit 10 taon. Ito ang relic na iniwan ng kanyang ina bago siya namatay. Ilang araw nang umiyak ang dalaga tungkol dito. 2 beses na tumawa si Charlie. At sinabing, mukhang talagang malas si Miss Song kamakailan. Huwag mong sabihin sa akin. Nagtanong si Orville kay Charlie at seryosong sinabi, Mr. Wade, ikaw ay isang master ng metapisika. Naniniwala ako na kailangan mong magkaroon ng solusyon para sa bagay na ito. Tinanong siya pabalik ni Charlie, Mr. Orville, bakit may pagmamalasakit ka sa pamilyang Song? Ano ang relasyon mo sa pamilya ng Song? Nagmamadaling sinabi ni Orville, sinasabi ko sa iyo Mr. Wade. Ang lolo ni Miss Song ang aking benefactor. Nagkaroon ako ng katayuan sa Ores Hill. Lahat ito ay sa suporta ng lolo ni Miss Song. Nung una gusto ko siyang gantihan. Palagi kong tinutulungan ang pamilya ng Song na lutesin ng ilang hindi komportableng mga bagay para sa kanila na lumapit. Pagkatapos noon, muling sinabi ni Orville, sa tahasan, gusto ko lang suklian ang pabor ang pamilya. Ang pamilya ng Song ang aking benefactor. Tumango si Charlie at sinabing, siniswerte ka pa rin, at magkakaibigan kami ni Miss Song, kaya sunduin mo ako sa bahay ko bukas. Pupuntahan ko para tingnan kung ano ang aking magagawa. Sige, tuwang-tuwang sinabi ni Orville, salamat Mr. Wade, nagpapasalamat ako lubos. Kinaumagahan, tinawagan ni Orville si Charlie.